I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. Good morning po sa ating lahat at good morning po sa mga live viewers natin and of course sa ating actual viewers or listeners at muli kami nagbabalik sa the next generation, pero ngayon lang kasi yung ating mga speakers po ay nasa balikatan. So it's always a privilege na nandito at makapagsalita po dito, and praying po na kami ay maging blessing po sa inyo. So okay, so yung ayan, i-greet muna natin pala yung mga nakikinig sa live. Of course, first off is si Sir Digno, si Tatay Digno Velasquez. Good morning, sir. At siya yung first in line sa nakita ko rin sa live, siya yung pinakaunang na nanonood. So, good morning po sa inyo. At kay Ma'am Emilia, of course, Ma'am, good morning. Sila Ma'am Heidi Sanet, Ma'am Joyce, talaga kung sino yung mga nakikinig noon. Si Ma'am Vicky, good morning po Ma'am Vicky. And si Ma'am Beth, ayan, si Ma'am Beth, si Ma'am Alicia, Alicia Wilson. And sabi ko na si Ma'am Myra, good morning po Ma'am. And si Sir Bore, good morning po sa inyo. Si Brother Philip. Yan. So far yan po lang naman yung mga nagre-greet, at yung mga nanonood po pero hindi pa nagko-comment is feel free to comment po para ma-shoutout din po namin kayo. Ayan. Wala. Ayan, Sir Ariel. Good morning po, and kay Ma'am Apple. Nawala yung ating live.
Iba. Ayan. Okay, so ang topic po natin ngayon is, of course, last week is sa Mother's Day special natin. Kaya po about Mother's, pero ngayon ay ibabalik po ang ating topic about sa soul winning and discipleship. So, we prayed for a message na share po namin sa inyo, and yun nga, hopefully is maging blessing and encourage po yung aming yung topic po ngayong umaga. And so hindi po kami nag-usap, pero yun nga, sabi ni Ma'am Emilio, naka-block kami lahat. Pero hindi po kami nag-usap, ma'am, kaya coincidence. Ayan, si Ma'am G Abad Arong. Good morning po sa inyo. Okay. So, ako muna daw, sabi ni Ma'am Karil, yung magsasalita, kaya ako na lang muna, yan. So, ang papasama ko sa wisdom na binigay ng Panginoon sa akin, kasi actually kakasabi lang sa amin kagabi na hindi ko alam kung anong oras nag-chat siya, pero yan, we are given the privilege na makapagsalita dito about soul winning and discipleship, at nagpapasalamat ako sa wisdom na binigay ng Panginoon, dahil ang wisdom na binigay niya is about planning or preparation before soul winning and discipleship. So madalas nating naririnig yon, pero ang salita nga ng Diyos is always a reminder, kasi sa Bible nga nauulit-ulit yung verses. So ganun din yung mga topics po natin, na kahit paulit-ulit is it serves as a reminder para sa ating lahat na ganito yung gagawin natin, ganyan. So ang text po natin is makikita po dun sa Proverbs chapter 16 verse 1, na yung verse na ito is actually usually na gagamit sa marriage and relationship, pero ang maganda sa salita ng Panginoon is it has only one interpretation, pero maraming applications, especially sa kung ano mang aspect ng ating buhay, be it marriage, relationship, soul winning, or discipleship, ganun. So let us take note na preparation or planning comes before the actual happening of an event or an activity. So, sa lahat ng ating ginagawa or gagawin is we need planning or preparation, or else is walang magiging direction yung gagawin po natin. Okay? So, sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 1, the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Okay, so especially sa mga high schoolers, or yun nga, yung mga juniors na ngayon, habang bata pa kayo or bata pa tayo, is we are being prepared para sa future, di ba? So ganun din sa ating soul winning life and sa ating pagdi-disciple. It is important na we realize or maisip natin na before mangyari ang isang bagay is nauna na ang Panginoon. Okay? Nauna na ang Panginoon, or andun na ang Panginoon, kaya dapat matutunan natin na bago natin gawin ang isang bagay, dapat sa Panginoon tayo nakadepende. Even our life of course, sa ating mga believers or sa ating mga Christians, alam natin na before nangyari ang isang bagay sa atin is andun ng Panginoon, andun na yung reminder ng Panginoon. And so, even sa ating pagsusoul winning, lalo na nga sa mga kabataan, na although hindi lang po applicable to sa mga kabataan, ganun din sa mga adults, kasi lahat naman tayo nagsusoul winning and nagdi-disciple. Okay, so kung babasahin po kasi natin dyan sa yung buong chapter ng Proverbs, chapter 16, is context dyan is lahat ng gagawin natin or nangyayari sa atin is kailangan ng preparation. Kasi tingnan natin sa verse 3.
Iyan muna natin yung context ng chapter. So, sabi sa verse 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Okay, before ma-establish yung thoughts mo, you have to commit your works unto the Lord. Okay, so, laging Lord muna before mangyari isang bagay. And dun sa verse 7, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Ano mo nang nangyayari before yung enemies mo is magbe-make peace with you? When a man's ways please the Lord. Okay? So, makikita natin doon na sa Panginoon muna before mangyayari ang isang bagay. Sa Panginoon muna before mangyayari ang isang bagay. And dun sa verse 17, iano ko lang po, no? So, the highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way, preserveth his soul. Before mapipreserve yung soul mo, you have to keep your way. Of course, bilang lahat tayo na sinisikap maging upright. Okay? So, we have to depart from evil para ma-preserve yung soul natin. Okay? And then, last is 18. Yan. Pride goeth before destruction, and a naughty spirit before a fall. Okay? So, may planning muna, may preparation muna before preparation, and then the event, and then the result. Okay? So, doon makikita natin na preparation and planning is very important kasi without that, of course, hindi natin masasabi kung ano magiging resulta ng ginagawa natin. And so, balik tayo dun sa verse natin, sa verse 1. Okay, so, ibig sabihin ng, basahin ko ulit, the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Na, ang ibig sabihin ng preparation dyan is, of course, arrangement, plan, or preparation itself. And yung heart dyan, preparations of the heart, ibig sabihin yung inner man, or your will, the will, understanding, soul, mind, and knowledge. Okay, so, sinasabi dyan ng ating pastor din na yung heart, hindi lang ibig sabihin is the literal heart or yung heart only, pero it talks about the mind, the understanding, knowledge, and will, and the inner man, or the soul. Ganon. And yung answer naman, ibig sabihin yan is the response. And of course, yung tongue is speech. So, ano yung mga kailangan nating, tingnan nyo, dito pa lang sa verse na to is, dapat yung preparations natin, yung preparation ng inner man natin, and how we respond or sa ating speech is nanggagaling sa Panginoon, is from the Lord. Yung preparation dapat natin is manggaling dapat sa Panginoon. And so, or sino yung mga ipiprepare or ano yung kailangan dapat natin i-prepare sa before soul winning and discipling others. Lalo na sa mga high schoolers kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman, and nakikita naman natin as we observe sa mga kabataan. I'm not even, hindi ko inaano yung sarili ko, inaalis yung sarili ko doon, pero makikita natin yung nagmamanifest minsan yung intentions natin sa ginagawa natin. Okay? Or how we prepare sa mga ginagawa natin. So, commonly na prepare natin, no, na sa ating soul winning life and sa ating pagdi-disciple. And alam ko, ginagawa din to ng mga high schoolers is that yung prepare natin usually is, of course, the physical appearance or the outward man. Diba? So, again, maligo or kailangan nakaayos, lalo na si Miss Universe. Nandito si Miss Universe ng CBBC PMA. Yan, so, nagme-makeup na rin. Meron nga si Princess, yung disciple ng Judah na yun, natututo na rin siya na mag-makeup or mag-bling-bling dito sa sa mukha. So that's how they prepare themselves, be it sa soul winning or wherever. So even as na adults is yun yung usually commonly na prepare natin yung sarili natin, kailangan maayos. And of course, hindi yun masama kasi napag-aralan din namin sa Bible School sa kay Pastor RG sa personal evangelism na of course
physical na ano, kasi nakikita ka ikaw nakikita ka din ng sharean mo, ng i-disciple mo. So kailangan i-prepare mo din yung sarili mo. Pero yun yung yun na kasi yung minsan yung pina-priority na which is hindi dapat. Okay? So yun mga prepare natin na hindi tayo aware na yun na yung priority nga, yung primarily na prepare natin, which is merong pang dapat na mas i-prepare tayo. And unknowingly then nagpe-prepare tayo sa mga makakasama natin na peers or mga kaibigan natin. And kung ano yung sasabihin ng tao, mag-area kami ngayon. So kung sasama si di sasama rin ako. Ganon. 'Di ba? Kung sasama si Miss Universe, di sasama din po ako sa area or sa soul winning, or kung sasama si Joanna, kung sasama siya, sasama ako, pero kung hindi, di hindi. So before hindi ka pa nakakapunta sa area is yun na yung inano mo sa mind mo na kung sasama si ganito, sasama ako, pero kung hindi, hindi. So hindi dapat ganun. And then, yun din kung anong sasabihin ng tao. Di ba? So, mag-area ako kasi para hindi magalit si pastor, or magso-soul winning ako para yun nga, baka ma-appreciate ako ni ganito. Or unknowingly na yun yung pinaghahandaan natin before soul winning and sa pagdi-disciple. And kung i-recognize ka, or kung sige mag-share ako or magso-soul win ako ng 30 para pag kung sinong pinakamadaming souls won. Ganun. Ay ako yung 30 yung sasabihin ko. So hindi ka pa lang nakakaano ng 30 souls, pero yun na nga yung intention mo, ay hindi tama, lalo na nga sa mga high schoolers or sa mga young people. And then yun nga, unknowingly then nagpe-prepare tayo sa competition, or kung sino ang nakakalamang or mas nakakababa sa atin. Kasi at times may naririnig tayo na si ganito nga ganto, 'di ba? Basta yun, natin, may naririnig tayo siguro, or na-observe natin na ako sa area ganto, na where maybe their intention is to encourage. Good yun, pero alam mo yun, yung parang yung intentions natin sa soul winning and pagdi-disciple is at times gusto natin maka-encourage kasi sinasabi natin yung mga yun, pero hindi yun yung natin, kasi basta mamaya natin yan. So the point is yun yung mga pre-prepare natin na, pero sabi nga na the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Yung preparation natin dapat naka-aim sa glory ng Panginoon, at while doing it is ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng wisdom sa pag-soul winning and pagdi-disciple natin. So what needs to be prepared, or what needs planning or preparation? Number 1 na nakakaligtaan natin is to mag-prepare ang i-prepare natin dapat is to have an excellent spirit. Okay? So bakit pre-prepare yun? Hindi ba dapat na habang nandun ka sa actual na pagsa-soul winning is meron kang excellent spirit? Actually, dapat before. I believe na dapat before ka pa nagso-soul win or before ka nagdi-disciple is meron ka ng excellent spirit. Kasi bakit kamo? Kunyari sa mga, hindi naman sa alam ko na sa next generation tayo, pero let me
use an example lang yung mga mothers, no? So, parang kung kunyari, yun yung magulo sa bahay or binisit siya ng anak niya, ganun, while preparing sa pagsa-soul winning, edi, ano ba to? Nagagalit na siya sa bahay, edi, hindi na siya naka-establish ba ng excellent spirit before mag-soul winning. Okay? So, yun. Tignan natin. May verse tayo dyan dun sa Proverbs chapter 17, verse 27. So, sabi dyan, is that he that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Okay? So, yung spirit dyan, ibig sabihin you withhold, restrain, or hold back. He that hath knowledge spareth his words. So, usually nga, or ganun din tayo sa mga kabataan, no, na pag minsan bad mood or wala sa mood is, ano ba yan? Ano, kahit nga dito sa church, nakakarinig din ako ng mga ganun, na umaga is tong mga mga kabataan is hindi nakakakikitaan ng excellent spirit. Okay, so of course paano ba tayo magkakaroon ng excellent spirit? Of course, kailangan nating humingi ng excellent spirit mula sa Panginoon. Kailangan nating mag-pray na umaga pa lang or before tayo mag-soul winning, Lord, pupunta ako sa area or magsa-soul winning ako or pupuntahan ko yung disciple ko, give me an excellent spirit. Ganon. Kasi wala naman tayong ibang inaasahan. Doon nga sa verse 1 ng chapter 16 ng Proverbs is yung preparations nga natin ang gagaling sa Panginoon. Okay, so kasi kung walang excellent spirit kasi, of course, basing from experience din, kung walang excellent spirit is ang dali mong mainis or hindi mo namamalayan pag pupunta ka sa soul winning, ganyan, or at may hindi nag-approach ka without an excellent spirit, tapos may na-approach ka, and then sasabihin na, ay, hindi ko kailangan yan, doon na lang kayo sa sabihin, ang sasagot natin dyan is, sige, pupunta ka na lang ng impyerno, ganyan, di ba? So, hindi maganda yon. At pag narinig yun nung na-approach mo, syempre magka-clash na kayo kasi, ano sabi mo? Ganito, ganyan. So, we know what will happen. Kaya, yun yung kailangan natin muna sa ating pag-prepare na mag-soul win or pag-prepare na pumunta sa ating mga disciples is to have an excellent spirit. And sa pagdi-disciple naman, kunyari pupunta natin yung disciple natin without an excellent spirit is yun din. Ganun din na parang in-invite mo siya na Brad, sis, punta tayo sa church this Sunday. Dapat hindi natin kakaligtaan na pumunta sa mga services, ganun. Tapos, bad mood ka or wala kang excellent spirit, sasabihin ng disciple mo na ay, kasi may pupunta na ako ganun. Ano ba yan? Parang, mas importante dapat ang Panginoon. Ginamit mo pa ang pangalan ng Panginoon. Pero yung pagkakasabi mo naman is hindi, yun nga, alam yung na-mention sa verse 16 verse 1 chapter 16 yung tongue na naman yung speech, and even dito sa Proverbs 17:27, he that hath knowledge spareth his words, or may withhold mo or may hino-hold back ka na, of course, hindi naman dapat tayo nagsasalita ng masama or whatsoever na makakapag-discourage sa ating mga disciples. Pero, ang makakapagtabla dyan is to have an excellent spirit. Okay? So, be it sa pagdi-disciple, sa pag-soul win, is we need to prepare for an excellent spirit, or we should have an excellent spirit. Okay? And then, number 2 is yung sa intentions or motive natin. Kailangan din natin prepare yan. Kasi, dapat, before pa tayo magsa-soul winning or pupunta sa soul winning is dapat established na kung ano yung intention or motive mo. Okay? So, of course, lahat naman tayo sinisikap natin na
makasama sa soul winning. Kasi I believe yung mga, kung nakikinig talaga tayo ng preaching or ng salita ng Diyos is, alam ko kasi as nag-observe din naman tayo na minsan yung mga, usually kasi, ang naano natin is yung mga hindi active or hindi walang involvement sa church activities is inaano natin na hindi na nagsa-soul winning, gano'n, hindi nagsa-soul winning mga yan, ganito. Pero actually, kung nakikinig din sila ng salita ng Diyos, is sinisikap din ng bawat isa na makasama sa soul winning or mag-soul winning and mag-disciple. Even me, na I admit na wala pa akong di-disciple, pero sinisikap ko rin and I'm praying and I have a commitment na dapat magkaroon din ng disciple, no. And so kailangan din nating i-prepare or kailangan nating i-plan yung intentions and motives natin. So kasi sabi dun sa Proverbs chapter 16 verse 2. Sabi diyan, all the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Okay? So as I've said kanina, na yung mga intentions na maling intentions ng mga kabataan or kung sino man na nagso-soul winning or nag-disciple is unang yung mga intention na nabanggit ko kanina. Kung pupunta si brother ganito, sasama ako sa soul winning. Diba? Hindi ko alam kung anong hindi ko naman kilala lahat ng mga hindi ko nakikita lahat ng ginagawa ng mga young people. Pero, yun yung parang stereotype. Kasi, kung nakikita sa isa is parang sa lahat na ng kabataan is ganun. Which is oo naman, totoo. Kasi usually yun yung napapansin natin sa mga kabataan na meron nang hindi nagsisimba. Because, wala na yung purpose niya or wala na yung intention niya na yung intention niya is dapat nandun yung si sister or si brother before gagawin yung isang bagay. And I hope, lalo na si Miss Universe, or si Joanna, or si Sheena, and si Pia, is magkaroon ng, kahit kami, is magkaroon ng maayos na intention or tamang intention sa aming ginagawa. Lalo na may mga ministries kami. May mga ministries yung mga kabataan, choir member, ganun. Pero, nawawala tayo minsan sa ating ministry because of wrong intention. Okay? Even sa mga adult, meron, minsan, merong mga cases na i-disciple ko to, ito yung i-disciple ko kasi ito, mabait to tsaka, nagpapamerienda to. Kaya, punta tayo doon kaila ganito, sister ganito kasi doon papakain sila after ng Bible study or after ng visitation ganun. So it may be funny pero hindi tamang makasanayan. Hindi tamang makasanayan na ganun yung intention ng bawat isa sa atin, although praying na walang ganun sa atin. Pero yun, kailangan nating matutunan na hindi dapat ganun yung sanayin natin sa ating sarili. And ganun din sa mga kabataan na kung di niya nakikita yung yung brother, si brother is bottom line na siya sa area, ganun. Kung ganun, di ba? Usually sa mga kabataan nga na hindi na magsisimba, kasi si ganito, kasi si ganyan. So, wrong intention or sabi ni Pastor, wrong motive. Ganun. Okay? So, hopefully nga sa mga kasama namin dito na mga high schoolers or juniors or young people is hindi ganun yung maging intention. And of course, ganun din sa mga adult na, yung mga usually na ng mga adult. Magsasoul winning ako ng ganito, ng ganitong bilang para pag tinanong ni pastor, may isasagot. So, alam nyo, it's good na iniisip natin kung anong sasabihin ni pastor, pero sino ba yung unang dapat nating i-please, 'di ba? Ang Panginoon dapat. So let us plan also for our
for our intention or motive na dapat dito pa lang sa bahay pa lang pagpe-pray mo na, Lord, pupuntahan ko si ganito kasi hindi na nagsisimba, pupuntahan ko si sister ganito kasi parang may problema. So ano ba dapat yung intention ko? Maging blessing, maging encouragement, and ang goal ko dapat is yun, makatuloy-tuloy siya sa pagsisimba, or ma-encourage si brother ganito kasi yun nga, mukhang may problema. Alam mo yun, natuturo na sa atin yun sa discipleship service, no? Yung gentleness, pag-nurture ng mga disciple natin. Pero yun nga, kailangan establish yung intention kasi natin eh. Kasi kung yung iba yung intention natin is hindi rin, kawawa lang yung tao, kawawa lang yung tao na dinidisciple natin, or sa pagsosoul winning is isasanay natin yung sarili natin na ganito dapat yung souls won ko, para pag tinanong ako or sa pag may okasyon, Mother's Day or Father's Day is ako yung makakakuha ng prize. Ayun, yun pala. So yun naman sa adult, no. So alam ko naman na hindi, I'm not generalizing, no, or ginagamit ko lang po na example. Wala po akong inaano dyan kasi at times maaring ako din is may nagiging ganun na intention, pero as I've said is hindi yun maganda. Nasanayin natin sa ating sarili. And yun nga, yung sa Proverbs chapter 16 verse 2, it highlights how God is the right judge of our motives. So ang Panginoon ang rightful and the righteous judge ng ating ginagawa. Kaya dapat ang motive natin is of course before being a blessing to sa ibang tao is alam ko na ay para maging blessing tayo sa ibang tao is dapat i-please muna natin ang Panginoon. And kung babasahin din natin sa pero hindi ko na babasahin sa Matthew chapter 6 verse 1 to 6, it highlights outward display of righteousness to be praised by others. So yun usually i-admit man natin or hindi is usually ang motive natin is to please others, to please men, or to please our pastor, to please anyone or everyone sa lalo na sa soul winning and pagdi-disciple. Pero para lang masabi ka na ay ito maraming dinidisciple to, ako nga ganito, you know, ganun yung ugali natin para maka-please ng iba. Pero hindi dapat, kasi our only intention in soul winning and discipleship should be or is to glorify God. Kasi wrong intention leads to distraction. Okay, so imbes na maging blessing tayo sa iba is may mali kasi tayong intention, kaya nasisira or it leads us, both of the disciple and the disciple, sa distraction. Okay, so I hope na from that is meron po tayong natutunan and pakinggan naman po natin sasabihin ni Sister Karil. Amen. Good morning po sa ating lahat. So, speaking of preparation, yun nga yung mga binahagi ni Sister Minchin is sa preparation, yung sabi niya dun sa yung excellent spirit, yung yung intentions natin. So, paano natin magagawa yun as a soul winner, as a disciple, kung hindi natin ipapanalangin muna yung sarili natin bago tayo lumabas, bago tayo pumunta sa mga disciples natin. So, yun nga, hindi naman bago sa atin yung topic natin ngayon na soul winning and discipleship, because yun yung main thing sa ating buhay bilang Kristiyano. So, yun nga, na sa preparation pa lang ay dapat nandun na yung maayos na spirit, na dapat paglabas mo pa lang, nakikitaan ka na ng maayos na spirito, nakikitaan ka na ng nakikita na yung Diyos sa'yo. So, as a high schooler nga, ngayon, bakasyon, then next month na naman pasukan. So, ibig sabihin, yung parang, ngayon, papasok na naman tayo. So, dapat yung
sige, papasok tayo ng June, ganun. So, first day of the class, so bilang kayong mga high schooler, dapat sino ba yung makita sa atin pagpasok pa lang natin sa mga classrooms natin, ganun. So, 'di ba, dapat ang Panginoon dapat yung makita sa atin. So, yun nga, kung pag-uusapan natin yung preparation na yun. So, ito pa nga lang mga devotions natin sa araw-araw is preparation na sa atin sa preparation na to for the whole day. Yun nga. So, ito nga, minsan nga, especially ako pag pumapasok ako, although hindi man yung consistent na nakikinig, ganon. So, pero nakaka-lift up ng spirit niya yung pag nakikinig ng devotion, lalo na pag yung parang tamad na tamad ka nang pumasok, ganon. Pero pag yung nakikinig ng ganito yung mga devotions is malaking tulong rin. Kasi parang pagpapasok ka pa lang sa school, ganon, parang nandun na yung spirit mo na dapat dapat makita sa aking buhay yung Panginoon. And dapat first day of the school pa lang nakita na ngayong Panginoon. And andun din yung soul winning. Yun nga, yung soul winning na first day of the class pa lang, soul winning na dapat yung gagawin natin. Kasi nga, yun nga, dapat Kristo ang makita sa ating buhay. For short testimony lang po, So, sa school po kasi namin, parang ang hirap po kasi, yun nga, so parang second week ng klase namin. So, syempre first week, pagpapakilala muna. So, parang makikilala din namin yung teacher. So, pinagpapasalamat ko dun is yung parang nung may na-assign sa akin na something na gagawin dun sa school is parang tinake ko yung opportunity na sharean sila, yung mga kaklase ko. Then, nandun din yung advisor namin na sabi ko, sir, pwede po bang kahit 3 to 5 minutes lang po mag-share ako sa mga dito sa classroom. So, kagandahan naman doon is pumayag naman si sir. Payag na payag siya. Although, si sir kasi, yung advisor namin is hindi siya yung parang godly na tao. So, yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na dahil ganun, kahit ganun siya is, yun nga, pinayagan ako na mag-share. So, yun, na-sharean ko yung mga kaklase ko and ganun din na parang dinadisciple ko na din sila na syempre yung mga karamihan sa kanila is yun nga, hindi lumaki sa ganito kagaya natin na punong-puno ng salita ng Diyos or parang nandun pa rin, karamihan dun is yung worldly things na ginagawa and andun yung parang curiousness nila. So, ang dami silang tanong, ganito, ganyan. Isang privilege din yon na parang nakakapag-Bible study na din ako sa kanila na nasi-share ko na din yung mga naririnig ko dito sa church. So, isang isang privilege po yan sa akin. So, yun nga, yung soul winning is the heartbeat of God. So, sabi, hindi naman natin, naririnig naman natin lagi yan kay pastor na dapat araw-araw nandun yung soul winning. So, bakit natin ginagawa yun? Yun nga yung sabi sa 1 John 4:19 kung babasahin natin. We love Him because He first loved us. Yun nga, dahil sa pagmamahal ng Diyos, parang loving God leads to loving soul. Ibig sabihin, ano yung unang gagawin muna natin? Mamahalin natin yung Panginoon, then it leads to loving the souls. Nandun yung burden natin sa kaluluwa. So, yun din yung sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. So, ano ba yung kaluluwa kasi may eternal value yan eh. So, yun yung pinaka-importanting main thing sa atin talaga is yung soul winning. Kasi nga, soul is it has a eternal value sa atin. So, ano ba yung foundation ng soul winning? Yun nga, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin na kung wala yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, syempre parang mawawala na yung soul winning or kung hindi tayo nagso-soul winning is sabi nga sa preaching na yung soul winning is yun yung ground ng ministry natin, di ba? So, kung ngayon, nakikita natin sa mga kabataan ngayon na parang,
okay lang na mawala sa ministry, na parang mas masaya pa nga ata sila na wala sila sa ministry, wala sila sa choir, or especially sa soul winning is parang nakakalungkot na okay pa sa kanila yung ganun na walang ministry. So yun, it means it lacks of soul winning. So yun nga, so we must put ourselves in it sa pagso-soul winning natin. And of course, sa discipleship, na dapat tayo din yung makitaan na example, kasi hindi tayo makakapag-disciple, especially kung yung ugali din naman natin or yung nakikita sa atin hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. And lalo na sa disciple mo na parang hindi mo siya made-disciple nga kasi nga nakikita nila yung yun nga, yung mga kalokohan natin, ganun. So, yun din yung parang dapat i-practice natin sa atin. So, as a discipler nga, so dapat nandun yung handa tayong mamatay para sa Panginoon, na willing tayo na sumunod sa Kanya. So, yun lang po yung masasabi ko for this day. So, may share din tong mga kasama natin ngayon. Yun lang po. Yeah. Ngayon, nabanggit kasi yung, di ba ngayon, bakasyon. Bakasyon ngayon. So, syempre, lahat naman ata itong mga to is estudyante sa labas din. So, ang question ngayon, sa mga narinig nyo, kung talagang nakikinig kayo, is ano yung plano nyo ngayon? Ano yung plano nyo? Dapat nagpaplano na kayo ngayon before mag-start yung school year, is ano yung gagawin nyo? Anong plano nyo na gawin on the first day of school or first day of classes, or even kahit hindi sa first day of classes, pero maganda nga sa first day of classes talaga nagpapakilala na kayo na kung ano kayo at kung anong ginagawa nyo, especially na dapat makilala nga tayo sa soul winning, true soul winning, kasi ano yan pag nakilala ka ng mga classmates nyo na ganyan, may hiya sila na ayain kayo sa kung saan-saan or kung ano-anong gawain na makamundo. Kasi experience ko din yan na kung nagpakilala ka na hindi ka na aayain sa kasi syempre alam na nila na hindi ka iinom ng alak, umiinom ka ng tubig, hindi ka umiinom ng alak, or hindi ka kung anong mga activities sa mga kabataan ngayon. So kung ano ngayon yung plano nyo na ngayon, ngayong habang bakasyon dapat pinaplano nyo yun as a first day or first week or second week ng classes, is dapat may plano na kayo para makilala kayo na syempre believer or Kristiyano na hindi madaling matangay sa kung ano-anong bisyo or activities ng mga kabataan sa mundo. So ano ngayon? Ano yung plano nyo? Kunyari kung akong tatanungin, hindi man ako nag-aaral, pero malay mo, pupunta ka sa school. So, if given the opportunity naman, or hingi ka ng kasi ngayon actually, very open na sa sa ganito, yung mga teachers. Siguro yung iba lang talaga is very strict to sila sa rules. Pero what is 3 to 5 minutes, di ba, na makapag-share lang sa classroom nyo. Especially kayo na mga papasok sa labas. So, ano yung plano nyo? Ano yung plano nyo ngayon? Okay? Anong plano nyo before pumasok sa school? Okay, so unahin natin si saan ka papasok this next school year? This coming school year? Pero sa ALS ka, di ba? Sa ALS, okay. Ngayon, papasok ka ulit sa ALS this August or June. Sa 4th. Sa 4th, okay. So, alam mo yun, dyan sa 4th, alam naman na nila na na nag-share tayo. So, aware sila na ganun. Kung bibigyan ka ng
bibigyan ka ng chance na makapag-share sa kanila. Or kung hindi ka man bigyan ng chance na mag-share sa whole class mo, di isa-isahin mo sila ganun. So ngayon, what's your plan, Pia, pag papasok ka sa Fort del Pilar? Ang gagawin ko po pag first day of school ay magpapakilala po at pagka mayroong opportunity, kakausapin ko po yung teacher kung pwede mag-share ng mag-share sa classroom namin, at kung papayag po siya, de gagawin ko. Pero pag hindi, pagka break time, isa-isahin ko na lang sila. Yun. Oh, that's plan. That's a plan and that's a preparation. Kaya pag-pray natin Sister Sofia na magawa niya yun dun sa Fort del Pilar. Ka naman, Sheena, saan ka papasok this coming school year? Sa Fort po. Sa Fort din. Sa elementary. High school? High school, Pia. Si Rashina is elementary. Okay, sige. Ang plano ko po, ang gagawin ko po ay magpapakilala po ako at sharean ko po yung mga classmate ko po. At sharean ko din po yung mga teacher ko po. At igugol ko din po na magkaroon po ako ng disciple. At magkaroon din po ng Bible study din po. At yun lang po. Okay. So, yun naman yung plano ni Rashina doon sa Fort del Pilar Elementary School. So, even her teachers daw is shasharan niya. Okay, next. Si Joanna. Saan ka mag-high school? Si Joanna naman is fresh grad. Fresh grad to ng elementary. So, mag-high school na siya. Ano naman plano mo ngayon? Ngayong darating na pasukan? Ang plano ko po ngayon ay Wait, saan ka mag-aaral pala? Fort. Oh, Fort din. Malakas tayo. Malakas to. Pag lahat kayo pala sa Fort. Okay, anong plano mo, Joanna? Ang plano ko po ay ipiprepare ko po muna ang aking sarili sa pagsusawinning po. At ipiprepare ko rin po ang aking excellent spirit at ang aking intention. At magpapakilala po ako. Magpapakilala na. Sasabihin ko rin ang aking religion. At sisharean ko po ang buong klase. At kung hindi po sila pumayag, sisharean ko lang po isa-isa pati ang aking teacher. At magkakaroon po ng disciple. Yun lang po. Miss Universe, saan ka nag-aaral? Sa Fort. Fort din. Hindi na sa Hillside? Sa Fort na, okay. Anong grade mo sa Fort this coming school year? Grade 7? Grade 8, okay. Bago ko po masyalan yung mga kaklase ko, magpaalam muna po ako sa teacher ko at sasabihin ko po ay Paano ka magpapalam sa Hillside nung nagtuturo? Tuturo ako sa Hillside, di ka nagsasalita. O, ano? sabihin ko po ay mag-share muna po ako ay 2-5 minutes po at pagkatapos po ay Hindi ka clear. Sisharean ko din yung teacher ko at po ako ng Bible study po at madadala at sabihin ko po ay din po dito. Yan. Okay, alam mo ang magandang i-prepare mo, Joy. Kasi ang tahimik mo sa ayun yung matuto kang mag-approach, yun. Karoon ng kaibigan dun sa school nyo. Para at least, syempre, hindi ka kayo nagsasalita talaga. Nung share ko lang, nagka-campus ministry kami dun sa Hillside, ang napakatahimik ni Joy, pero yan si Miss Universe natin. Okay, so praying na yung mga sinabi nyo, lalo na support kayo lahat. Actually, alma mater ko yun, is magawa nyo. Ngayon pa lang dapat i-prepare nyo na yung sarili nyo
na maaring sasabihan kayo na corny or kung ano man yung sasabihin nila sa inyo, pero ngayon pa lang yung mas master up confidence and courage na gawin yung mga nasabi nyo kanina, and praying talaga na mangyari yun. Okay? So, patapos na po yung oras natin, kaya as much as you wanted to speak more, is tignan natin yung mga humabol. Ayan, so nakita ko si Kenneth. Kenneth, hello. Ito high schooler din to eh. Ay, high schooler ba? Yeah. High schooler na disciple namin noon sa Virac. So nakakatuwa naman na nagla-live ka, Kenneth. So I hope na hindi ko kasi alam kung nasaan na sila ngayon, pero message na lang, Kenneth, para makabalik ka dito sa church pag nandito ka sa Baguio. And si Ma'am Julian, Ate Julian, nandyan siya nakikinig. And si Ma'am Elsie Daluping, hello mother. Si Erwin Burgas. Ay, Sir Erwin. Hello sir, good morning. Si Ma'am Nelda. And then sino pa? Ayan, Amen Pia, Amen Sis Regina, Amen Joanna, Amen Joy. O diba, cheer kayo ni Sir Erwin, no? Talagang na-expect niya na yan. O diba, na-encourage, siya, tutuwa siya sa mga sinabi niyo. So, yan, thank you po sa inyong pakikinig, and talagang salamat sa Panginoon na, ayan, si Sir Ariel. And of course, sa ating pastor na sabi ko, nag-start na po kasi yung balikatan ngayon sa mga men, and nandun sila ngayon sa Tarlac. So let us pray for their safety and survival, yung mga delegates natin doon. So yun, prepare din sila for worst case scenario, no? So, lahat. Kailangan talaga ng preparation, ng soul winning, ng discipleship. Kailangan yan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And so, salamat po sa mga nanood. And I hope na naging blessing po kami sa inyo. And ano pong may masasabi ka, Pastor Karil? Wala na. So, that ends our devotion for today. At wakasan tayo sa panalangin ni Sister Karil. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa natapos po pa yung naming devotion. Salamat po, Panginoon, sa wisdom, sa mga narinig po namin, Panginoon, na especially po, Panginoon, sa my schoolers, Panginoon, na nandun po, Panginoon, yung pagmamahal po, Panginoon, sa kaluluwa, gano'n din, Panginoon, sa discipleship. So, salamat po, Panginoon, at pagpalain niyo pong buong araw, kayo pong makita sa aming buhay, at kayo pong siyang patuloy mag-ingat po sa amin. Binabalik po namin papurit pa salamat. Ito po ang aming samat dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. And again, good morning po sa inyong lahat. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.